ba yung mga napag-usapan ninyo nung nag-share tayo tungkol sa mga tinalakay nating paksa, mga nakalipas na halos 3 linggo na yata natin tinatalakay yun. Ano yung napag-usapan? Pwede bang marinig? Ayon dun sa inyong kasharean? Bakit nalikan? Nakangiti si Maru eh. Na may partner ni si Ate siya at si Ron, yung sign of tapos ko, na hindi naman para dapat ginagawa ko. Yung isa sa, yung pag-sign up na ko. Bakit hindi dapat ginagawa? Kasi, sabi ko, diba? Kasi, parang, dati sa kagawa kasi parang, yun yung way mo para, amen ka na, parang nag-pray ka na, parang gano'n yung ano sa kampoy. Pero sa atin kasi iba yun. Yung pray pala, pwede ilakas. Gano'n, parang, pwede hindi lang pala tahimik lang. Kasi may mga dati tahimik lang. Pero nung naging Christian ko kami, pwede pa lang sumigaw sa Lord. Pwede pa lang sabihin mo lahat sa Kanya. Hindi lang sa sarili. Amen. Ano ba? Tatawag ko ng dalawa pa. Ano yung napag-usapan sa group? Kasi we didn't have much time para mag-regroup. Ang kasunod niya, lalaki. Lalaki na daw po. Umanda na po yung mga lalaki. Yung kausap ko po last Sunday is never pa siyang nakapasok sa isang simbahan po ng Katoliko. So, sabi ko, what if makapasok ka? Ano yung mararamdaman mo? Magugulat daw po siya na, syempre, makakakita siya ng, kasi po nung nagsisimba po kami before, nung maliit pa ako, binibilang ko po yung mga images. So, parang isa, dalawa lang. Pero ngayon po, dahil may chance po akong nakakapasok sa simbahan, dahil po sa, ako po ay isang guro, yung mga recollection po, doon talaga kami sa simbahan pumupunta. Binilang ko po ngayon yung images sa simbahan, nasa 20 plus po. So, kada likod dito, meron, dito, doon, ganyan, sa likod, meron po. So, nung ginanong ko po yung kausap ko, so, anong nararamdaman mo? Yun nga daw po, magugulat siya. So, bilang isang anak ng Diyos, na isang Kristiyano, at nalaman mo yung kanina napakinggan natin last Sunday, ano yung magiging responsibility mo bilang isang anak ng Diyos? Sabi niya, siguro po sa una, mahirap po magpaliwanag sa tao yung mga about images. Ang una daw po niyang gagawin ay ipanalangin ang mga tao pa rin po naniniwala at sumasamba sa mga images po. Yun lang po. Ito po ay isang youth na napakaganda ng mga sagot niya. At syempre po dapat, kasi tinatanong natin yung proseso po ng pagtatanong, yun po siguro yung napag-usapan namin last Monday. Amen. Thank you. Thank you. So, ngayon medyo malinaw na ba yun na hindi tayo dapat malito at magtanong kung sino ba ang una natin lalapitan para medyo makapiyak tayo na yung ating panalangin ay makaabot sa trono ng Diyos. Na-impress lang sa pinaalala sa akin ng Panginoon yung mga karanasan natin tungkol sa mga ganyan. Alam niyo, sa mga revival na ginagawa po natin, ay nangyayari po ito, merong conviction. Kasi ang banong na espiritu, ang siyang nagkukundig. Marami kasi Kristiyano dahil, ano yung mga nagkukundig? Marami Kristiyano dahil may alam kata. Small, medium, large, so to say. Merong mura, mahal, mas mahal, mahal. Kaya hindi maiwan. Totoo yan. Bakit kaya naaalala ko nila? Yung mga ibang mga meetings ko po, ang dami mga nangyayari mga conviction, himala. Ano mo, one time, sa Amerika po nangyari. Nung matapos yung isang revival ko doon, lumapit sa akin yung isang babae. I-leader ito. Leader pa, ha? Gugulong sa akin. Bakit ko ako? Gusto ko lang talaga doon pa. Hindi ko maiwaksi ito dahil ang mahal nila. Sabi ko, sinong sila? Ang mahal nila. Opo.
mahal ko, meron pang ginto, may ginto pa. Eh, sabi ko, talagang hindi ka mapapalaya hanggang hindi mo sinusuko sa kanila. And so, to cut long story short, is to, pinuntaan namin ng pastor doon sa American bahay niya, at ended up, dalawang balikbayang boxes ang nasa bahay niya. So, medium plants na. So, kinuha namin. So, maya-maya po, siguro after a week or so, tumawag sa akin, Pastor, tinutuloy mo talaga ako. Yung kong pinakamahal, hindi ko ba isuko. Pero papalahat, yun yung ginto. May ginto siyang portion na pinakarawan. So, masarap isang lalo. Joke. Pero yung sabihin ko, mga kapatid, totoo po yun kahit na tayo nasa pananampalataya. Meron pa rin gano'n. Hindi maisuko yung mga small medium levels. Pangalawa, sa revival po, ay sabihin ko sa inyo, habang ko nagkasalita, yung mga may bisyo pa rito, o bisyo, whatever. Ako niyan, tinatapon yung mga lighter sa harap ko. Sigarilyo, mga bisyo. Meron pa meron pa isang pagkakataon ay anting-anting. Alam ko, may pinagdudukot sa akin sa bulsa niya. No? Magdukot ko ito, isang katsa na natatuloy na triangle. Maliit, nung ninagdag ko, ang haba, tapos sa paper. Tapos merong drawing na triangle, may mata. Oo. Sabi niya, dami kong silbi sa akin ito. Halimbawa na, gusto ko yung babae, doon lang ako na isang buhok, makukuha ko yung babae. And others, so on and so forth. Dito sa Pilipinas, ganun din. Dami po natin na-encounter ng ganyan. Babagay ko sa espiritu, evil spiritu sa espiritu talaga eh. Nakatali din sa lega ng nakatali sa pero, nakatali sa ari. Can you imagine, no? Nakatabi siya, hindi ko nakikita. Pero meron siyang kapangyarihan tapos sabi. Pero sabi ko, totoo, naniwala ako dyan. Evil power yan, evil spirit. Yung fast forward ko, nabiligal yung matanda na siya. And so, what I'm saying, mga kapatid, habang nag-aaral tayo sa salita ng Panginoon, nililibig ng Panginoon yung mga mayroon pa tayo eh. Kahit ang Kristiyano na tayo, kahit pa pala ng mga nakatago. Na I believe na while we are in this church, or in the church, kung nanitigil na salita ng Panginoon, especially the power of the Holy Spirit, kinukulubig tayo ng Panginoon. And that's why we have to surrender everything. Para sa naman magkaroon ng tunay na kalayaan na Banal na Espiritu. Kumilos siya. Alam niyo, pagka talaga nagkaroon ng ganap na kalayaan, suddenly! Ano na tayo? O yun na lang, suddenly. Any mo tumayin? Sige po, Pastor. Ayan. Pastor, maraming karanasan din yan. Kung mayroon na siguro mga dibuto ng araw na sa pagiging Katolik, isa na siguro ang ito dahil pagka po nagbibiyahe kahit sa pupunta, simbahan na malaki ang lagi kong pinupuntahan. Pero ito yung nakakagulat ano. Ewan po sa inyo kung walang pakiramdam ninyo. Subukan ninyo na pumasok sa simbahan ng malaki. At tinutukoy ko dito ng Catholic Church. Pagpasok mo doon, bakit ka kakabahan? Bakit ka kinakabahan? O kaya, parang yung iba yung pakiramdam mo, yung ibang pakiramdam mo, hindi katulad ng simbahan ng mga Christian. Kahit anong oras ka pumasok, wala kang mararamdamang kabahan.
Pero sa simbahan malaki, lalo na pag gabi, o lalo na pag madilim, papasok ka doon. Hindi ka basta-basta makakapasok agad dahil kinakabahan ka. Bakit? Dahil ang sabi ng aking napag-alala nung sa program, yung mga revolto daw ay tinatahanan ng mga evil spirit yan. Kaya, tuloy, pag ikaw pumasok doon, nandun ka agad yung mararamdaman mo, may tapa, may tapa. Pero pasok ka rin, kahit anong oras. Wala kang kakaba-kaba. Yung pag at least ka. So, yun yung isa doon sa yung feeling. Personally ako ito. Ayaw ko sa inyo kung papasok kayo, kung pumapasok doon, may nararamdaman pa kayo. So, isa pa, yung patungkol doon sa aming grupo ay napag-usapan patungkol doon sa pag-load. Yung load. So, ang sagot ko doon, wala namang problema doon sa pag-load. Bakit? Depende doon sa luluhuran mo. Kung ang luluhuran mo ay yung istatwa o yung revolto, iba rin. Pero pag katulad ni Moises, tinawag siya doon sa di ba? Dumapa siya, lumuhod siya, dahil ang nakita niya, yung burning bush, na yung isang puno, nasusunog, maapoy pero hindi nasusunog. So, nandun yung presensya ng Panginoon. Nandun yung presensya. Noong araw, bubando. Ayan, naranasan ko yung bubando. Sino nakakalam sa bubando? Yun. Mula doon sa pintuan, nakalugod na ko dyan. Nandun sa isa pa. Baclaran. Sino nakapunta ng Baclaran? Ayan. Naranasan ko rin yung lumuhod mula doon sa kahaba-haba. Ayan. So, yun yung pagkakaiba nasa atin nung natutunan natin yung salita ng Diyos. Ang laki ng pinagbago dahil umpisa pa lang sinabi na ako ang Panginoon, ayaw ko na mayroong ibang Diyos maliban sa akin. Yung Diyos-Diyosan ang pinabanggit ko. Kaya yun yung pagkakaiba ng Christian at nung natuto ka na at noong unang ikaw ay hindi pa naging Christian. Medyo ang isang paalala lang po dahil ang Pilipinas ay isang predominantly Catholic in terms of religion. So, medyo mag-exercise lang po tayo ng wisdom, ng timing kapag nag-share po tayo kasi hindi po natin maaalis sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay na ang kanilang puso at loyalty ay nasa Catholic faith. Dapat naiintindihan po natin yun dahil naging kabilang tayo doon once upon a time. So, hinihikayat ko lang po bawat isa sa atin na medyo maging maingat sa pag-share ng mga ganit. Kagaya nung binanggit ni Pastor Israel kanina na yung buto na yan na niluluhuran ng mga tao, may nakapagsabi na yaan ay na ginagawang hiding place ng mga evil spirit. Huwag niyo po munang sasabihin natin sa mga kakilala na huwag lawan. Kasi hindi yan magbubukas ng pinto. Magsasara ang pinto ng kanilang puso. Dapat po, ang pambukas ng puso ng tao ay yung kagandahang loob ng Diyos. Hindi po natin gagamitin yan para magsimulang mag-share sa mga kakilala natin. Dahil syempre, natural para sa kanila na maging tapat sa kanilang pinaniniwalaan traditionally. So, let's exercise wisdom,
at patuloy po tayong mag-aral, magsaliksik, para kapag tayo po ay nagsasalita, nangungumbinse o nanihikayat, alam naman po natin sabihin kung nasa ang bahagi ng Biblia yung sinasabi natin. At yun lang po, medyo ingat lang po talaga. Actually, maski habang tinatalakay natin ito, ayoko pong magising sa atin yung parang may alam tayo na hindi nila alam, tapos bigla na lang natin sasabihin sa kanila, kahit alam natin hindi pa handa ang puso nila. Let's exercise, again, let's exercise timing, wisdom, in whatever we share. At palagi po ito, pagka tayo ay nagkakaroon ng urge to share to people, let us always pray to God first. Anong sasabihin ko? Sa dami ng pwedeng sabihin, Panginoon, ano po ba ang sasabihin ko? At tinitiyak ko po sa inyo na ang banal na espiritu, siguradong sasagot. Siguradong magbibigay gabay. Sige po, ngayon po patuloy na po tayong ipagpatuloy natin ang ating paksang sinimulan. At tayo po muna saglit na dumulog sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat na Ikaw ang Diyos na nagsabi, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang sino mang makakaroroon sa Ama, kundi sa pamamagitan mo. Sinabi mo rin, Panginoon, na matutuklasan ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Panginoon, maraming salamat na ang inyong mga salita ay buhay, nagbibigay buhay at nagbibigay kalayaan at kaliwanagan ng isipan. At sa umagang ito, dinadalangin namin, patuloy na Ikaw, O Diyos, ang maghatid ng iyong mga salita sa aming mga puso. Nawa po ang banal na Espiritu, ang siyang mag-usap sa bawat isa sa amin, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nawa sa pagkabatid, pagkatuklas ng iyong mga salita, hindi lang kaalaman ang aming matanggap, kundi katalinuhan kung paano gagamitin ang mga nalalaman. Maraming salamat. Ito pong aming panalangin sa napakabuting pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, nakalakay natin nung mga nakaraang linggo, I think 3 Sundays ago and onwards, na kapag ang isang tao ay mangmang o ignorante o walang kaalaman sa salita ng Diyos, ang nangyayari sa kanya, nagiging mapamahiin siya. At yun naman yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Atenas. I noticed that you were religious and superstitious. Mapamahiin kayo. Dahil nga kulang tayo sa kaalaman, gumagawa tayo ng mga papaniwalaan natin. Marami tayong mga pamahiin tungkol sa paano yumaman, paano umunlad, paano maprotektahan, maingatan ng Diyos. At simple lang. Alam niyo po ba ang pagiging Kristiyano, pinasisimple niya ang buhay mo? Amen. Simple lang. Gusto mong pagpalain, kilalanin mo ang Diyos at sumunod ka sa Kanyang mga salita. Umiwas ka sa mga bagay na lumalabag sa salita ng Diyos. At para natin malaman kung ano yung nilalabag natin, kailangan tinutuklas natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Paano naman tayo pagpapalain? O yun nga, iingatan ka, pagpapalain ka, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoong Diyos. At mamalasin ang buhay, hindi dahil Friday the 13th, o nakakita ka ng pusang itim, o kaya hindi mo naikot yung plato, hindi po yun. Ang sinasabi, ang sumpa, ang kamalasan, lumalating sa buhay ng isang tao kapag hindi niya kinikilala ang Diyos na pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. Aasenso yan sa simula, gaganda ang buhay, papalain ng diablo, pero alam naman natin ang ending. Siguradong wasak. Kita natin kung paano namayagpag si Kibuloy, di ba? Ang yaman.
Hindi masukat ang yaman. Ang daming properties. Daming helicopter, may mga eroplano. Ang yaman, upod ng yaman. At alam niyo naman dito sa Pilipinas, pag mayaman ka, halos tambahin ka. Pero anong ending? Nasa kulungan siya, di ba? Nasa kulungan. Nabilad siya sa kahihiyan. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay humilihis sa kalooban ng Diyos, kahit sa simula maayos ang buhay mo, ang ending niya, pabagsak tayo. Hindi magiging maganda ang dulo ng ating buhay. Nakikita natin yan sa mga pelikula, di ba? Nag-aaway yung bida, kontrabida, sa dulo, nananalo yung bida. Di ba? Nagkakaroon ng struggle between evil and good, sa dulo, nananalo yung mabuti. Di ba? Anong sinasabi sa atin? Na lagi sa dulo, magwawagi ang mabuti. Sa dulo, kahit ang daming pinagdaanan, ang dulo niyan, magwawagi ang Diyos at ang mga taong nasa panig ng Diyos. Halinawa po, tumatak na po yan sa isip natin. Huwag na po tayong maglaro. Huwag na po tayong sumubok at mag-eksperimento ng buhay na malayo sa Diyos. Dahil ipagsisisi mo yan, kapatid. Lalo na ikaw na nakakarinig ng salita ng Diyos. May pananagutan ka na ipatupad sa iyong buhay ang salita ng Diyos. Hindi, wala nang excuse. Hindi mo na pwedeng sabihin, kasi hindi ko alam Tayo po na nakakabatid na ng katotohanan, marapat na maging tapat tayo sa Diyos ng katotohanan. At natalakay din natin na ang Diyos lang ang dapat sambahin. Maging si Pedro tumutong. Nung niluluhuran siya ni Cornelio, sabi niya, tumayo ka, ako'y tao rin tulad mo. Nasa mga gawadis yan. Pati anghel, ayaw tumanggap ng pagsamba. Lumuluhod, nagpapatira pa sana si Juan, ano sabi sa Pahayag 22, tumayo ka, Juan. Ako'y lingkod din ng Diyos na tulad mo. So, ano ibig sabihin? Ang tao, hindi dapat lumuran, sambahin, maging anghel. Kahit anghel pa yan, hindi sinasamba ang anghel. Aawatin ka yan, sasaway ka. Pero nakita naman natin, naniniwala ako, may mga nagbabasa na dito ng aklat ng Ebanghelyo. Sa maraming pagkakataon, lumuluhod ang mga tao kay Jesus, sa Panginoong Jesus. Meron bang instance na sinaway niya? Meron bang pagkakataon na sinabi niya, tao lang ako. Ibig sabihin, tinatanggap niya ang pagsambang dapat ay sa Diyos lamang ialay. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya ordinaryong tao. Siya ay Diyos. Siya ay ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos na nagkatawang tao. Malinaw na malinaw po yan sa Juan 1, talata 1 at 14. Ngayon, sa umagang ito, ang nais ko kong talakayin, palagi natin naririnig na ang Kristyanismo ay hindi relihiyon lang. Yes, it's a set of beliefs, rituals, meron tayong communion, meron tayong wedding ceremonies, meron tayong dedication of children. There are rituals. Pero it's not just a set of rituals and beliefs. Ang idinidiin natin, mga kapatid, ang Kristyanismo ay kakaibang-kakaiba sapagkat ito lang ang nagsusulong ng katotohanan na ang Kristyanismo ay relasyon sa Diyos, hindi relihiyon lamang. Narinig niyo na po ba yan? Were there instances na narinig natin yan? Bakit natin sinasabi yan? Iyan po yung nilagay ng Panginoon sa puso ko na talakayin natin. Dapat may basihan. Bakit mo sinasabi, kapatid, na Christianity is a relationship? It's not a mere religion. Hindi lang siya basta religion. May mga religion ngayon na
ang daming naaakit. Bakit? Kasi sinasabi nila, umalig kayo sa amin at maliligtas kayo. Pag miyembro kayo ng iglesyang ito, ligtas na kayo. Parang ginawang passes sa langit, yung pag-anib, yung pagiging miyembro ng simbahang tinutukoy ko. Pero hindi po ganun kababaw mag-isip ang Diyos natin. Huwag po tayong kalimulan. Hindi pagpirma lang na miyembro na ako ng iglesia nito, ligtas na ako. I'm on my way to heaven. Yan po ay malaking kasinungalingan, malaking panlilinlang ng dyablo. At napakaraming mga tao ang nanghihikayat. Bakit? Kasi ang purpose, ang layunin maligtas, hindi makilala ang Diyos. Kailangan mo maging malinaw sa atin, ano bang mahalaga? Yung maligtas ka lang o makipag-isang puso ka sa Diyos? Dahil kapag nakipag-isa ka sa Diyos, hindi lang kaligtasan ang natatanggap mo. It's one complete package. Napakarami nating na-forfeit, at mas tagamit na-forfeit, na nawawala. Hindi siya basta nababaliwala, kundi sana nasa iyo na eh. Kaso dahil mali ang pananaw mo, kaya na-forfeit mo. Example, I think I would just like to give this example. Merong mag-asawa na sumakay ng barko. Nagbayad ng ticket para makasakay dun sa barko. And then, nung oras na ng pananghalian, wala silang pambili ng pananghalian. So, nagtiis sila ng gutom. Halos isang buong araw, hapon magdamag ang biyahe. Wala silang pagkain. Hindi sila nakakain dahil wala silang dalang extra pambili ng pagkain sa loob ng barko. Pero anong ending? Napag-alaman nila, nung pababa na sila, doon pala sa binili nilang ticket, kasama ang lunch at dinner. Yun yung sinasabi kong na-forfeit dahil sa ignorante dun sa nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo at sa puso mo, hindi ka lang nakatanggap ng kaligtasan. There are so many things that you have received. Napakadami. Kaligtasan, kapayapaan, katapangan, katatagan, na nagmumula sa pakikipag-isa mo sa Diyos. Kaya ito po yung isinusulong natin sa simbahang ito. Hindi tayo nangihikayat para dumami tayo. Nangihikayat tayo ng mga tao upang makilala nila ang Diyos. Diba ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Atenas sa mga Gawa 17 yung binasa natin? Napansin ko na kayo'y religyoso at mapamahiin. Kasi tinatanong siya, ano yung bagong aral na itinuturo ninyo? Sabi niya, napansin ko na masyado kayong religyoso at mapamahiin. At may nakasulat pa doon sa inyong niluluhuran sa Diyos na hindi namin kilala. Kaya ako naparito upang ipakilala ko siya sa inyo. Upang ang Diyos na niluluhuran, sinasamba niyo, kinikilala ninyo, at subalit hindi niyo kilala, ay makilala niyo na. At nandun nga, dun sa binasa kanina, siya ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, ng hininga, ng kalakasan. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa loob ng imahe na kahit pilak at ginto pa yan. Sobrang dakila at napakalaki ng Diyos. Para mailagay mo siya sa isang building o mailagay mo siya sa isang rebulto, you can confine God. Hindi mo siya pwedeng ikulong sa isang gusali o sa isang rebulto lamang. At ito, mga kapatid, yung ating tinutuklas sa ating mga pag-aaral. Hindi po tayo naririto dahil umanig tayo sa isang reliyon. Naririto tayo upang kilalanin ang Diyos ng Biblia dahil siya po ay
Isang Diyos na nais makipagrelasyon sa atin, makipag-ugnayan sa atin. Bakit po natin sinasabi yan? Sabi sa Juan 1:12, to as many as received Him, to them He gave the power to become children of God. Kulang ang oras, kaya take note nyo na lang. John 1:12. Sa lahat sa kanila na tumanggap sa Panginoon, kay Jesus, binigyan sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Eh ano ba yung pagiging anak? Di ba relasyon yan? Di ba relasyon yan? Ng anak sa magulang o sa ama, ng ama sa anak. So anong sinasabi? Kapag tinanggap natin si Jesus, nagiging kabilang tayo sa napakalawak na pamilya ng Diyos. Siya ay nagiging ama natin at tayo kanyang nagiging anak. And that is relationship. Di po ba, mga kapatid? Ano ba? Sa Efeso 5, pakibasa na po, Pastor Nel. Pakinggan niyo po ito. Efeso 5, talata 22 hanggang 24. Sa Tagalog po? Tagalog po ba ang Biblia niya? Efeso 5, 22, 24. Dito naman po, ay inihalin tulad naman ang Panginoong Yesus bilang asawa ng isang babae. Ang babae ay ang iglesia. At ang asawang lalaki ay si Kristo. Again, that is a relationship between a husband and a wife. Pakibasa po. 22 to 24. Ang tinatalahan natin, bakit sinasabi natin Christianity is a relationship? We are focusing on this, along this line. Efeso 5, Kabanatang 5, talatang 22. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia sa kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Talatang 24, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat kasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Alin? So, ano ibig sabihin? Mga kapatid, napakaliwanag na inihalin tulad ang relasyon ng mag-asawa sa relasyon ni Kristo sa iglesia. Ano ibig sabihin? May pakikipag-isa, may intimacy, may submission, may love. Isn't that a relationship? Hindi ba relationship yan? Itinulad ng Biblia ang relasyon ng Diyos sa mag-ama. Itinulad din ng Biblia sa Efeso ang relasyon ng Diyos sa ating mga tao sa mag-asawa. At meron pa sa 1:15, talata 13 hanggang 15, Pastor. Pakibasa ko. 1:15, talata 13 hanggang 15. John 15, 13 to 15. Dito naman, itinulad naman ang relasyon ng Diyos sa tao na nananampalataya sa Kanya sa relasyon ng magkaibigan. Juan 15, talatang 13 hanggang 15. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring tagayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin
ang ipinapagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayo, mga kaibigan, sapagkat sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Naliwanag po. So, ito po ang mga kadahilanan kung bakit sinasabi natin na Christianity is not just a religion. It is more than a religion. It is a relationship that God wants to have with us. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos na pinagkakautangan natin ng ating mga buhay, nais makipag-ugnayan, nais makipagrelasyon sa atin, mga kapatid. Hindi lang yung formal na impersonal God. He created the heavens and the earth, and that's it. Sa Biblia, kapag iyong binabasa yan, magugulat ka kung anong uri ng relasyon ang nais ng Diyos na taglayin natin between Him and us. It's a very personal relationship. Not an impersonal one. Diba minsan narinig natin, parang ang layo ng Diyos. Parang di ko siya maabot. Parang nag-aalinlangan kung naririnig ba siya. At ito yung gustong basahin ng mga katotohanan ng Biblia. Hindi mo kailangang manatili sa isang relasyon na parang ang Diyos ay napakalayo, napaka-impersonal. The God of the Bible, the creator of the heavens and the earth, the one who made all the things in the universe, and on the face of the earth and under the earth, siya na hindi natin pwedeng i-describe in mere words. He wanted to have relationship with us. Nakasing lapit ng relasyon ng mag-ama na kinakalinga ng ama. Kasing lapit ng relasyon ng mag-asawa na nagmamahalan, nagtutulungan, nagdadamayan, in sickness, in health, for richer, for poorer, for better, for worse. Ganong klase ng relasyon, mga kapatid. Ang nais ng Diyos na magkaroon sa pagitan natin at Kanya. Ganyang klaseng relasyon. Ganyan na ba yung relasyon mo sa Diyos? Ask yourself. Tanungin mo sarili mo. Ganyan na ba ang relasyon mo sa Diyos? Kasi siya, gusto niya ganyan. That intimate, the intimacy, the depth, yung lalim ng relasyon. Siya yung Diyos na nagsabi, hindi ba pinagbilinan kayo? Joshua 1:9. Ito ngayon yung isa sa mga pinakapaborito kong talata. Nung pumasok ang 2025. Sabi niya, have I not commanded you? Be not terrified. Do not lose heart. For I will be with you wherever you go. Tagalog, hindi ba pinagbilinan ko kayo? Huwag kayong matatakot. Huwag kayong masisiraan ng loob. Maging matatag kayo. Bakit? Sapagkat sasamahan ko kayo. Saan man kayo magpunta. Amen. Grabing Diyos. Paano hindi ka kakalma kahit nagbabagsakan na yung mga... Kahit na nauuga na ang buhay mo, nauuga na ang paligid mo, sabi niya, sasamahan kayo. At hindi bulaan, hindi sinungaling ng Diyos. At mapapatunayan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos sa panahon, lalo na po sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng krisis, doon natin masusubukan ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi religion lang gusto niya meron ka. Gusto niyang makipag-isa ka sa Kanya. Bilang Kanyang Ama. Bilang Kanyang tunay na asawa. Kahit ano ka pa, babae o lalaki, pag miyembro ka ng iglesia, ang tunay mong asawa, ang Diyos. Kapag nabalo ka, nabiyuda ka, huwag kang, sino bang balo na rito? Huwag kang panghinaan ng loob. Sapagkat, ang tunay mong
kabiyak ay ang Panginoong Diyos. Amen. Hindi kanya pababayaan. Ano ba? Siya ang tunay mong pinakamatalik na kaibigan. Kung meron ka mang tinuturing na BFF o very close sa'yo, na napagsisiwalatan mo ng iyong mga lihim, ng iyong mga sekreto, ng iyong mga hinagpis at hinaing sa buhay, kapatid, ang Diyos ang dapat natin i-develop yung ating friendship. Kasi isang araw, pwedeng mawala yung kaibigan mo, pwedeng magtaksin, pwedeng magtraidor, pwedeng saksakin ka sa likod, pinagtiwalaan mo ng todo, pero ang Diyos, hindi ka magtataksinan. Hindi ka iiwanan bilang isang tunay at pinakamatalik mong kaibigan. On that note, sinasabi natin, Christianity is a relationship. Amen. It's not just a religion. It is a relationship that God wants us to enjoy. Hindi mo kailangan i-enjoy yan pagdating mo sa langit. Ngayon pa lang, kapatid. Amen. Magkaroon ka na ng kumpiyansa na ikaw, kapag tinanggap mong tunay si Jesus sa iyong puso, itinuturing kang anak ng Diyos. Hallelujah. At ang anak, kapag nangangailangan, pinababayaan ba ng ama? Alam naman natin, talagang magkakayod ang ama para buhayin ang anak. At ganyan ang Diyos sa atin, mga kapatid. Bakit nung panahon ng pandemya, nangailangan tayo, di ba? Pero, pinakain tayo ng Diyos. Gumamit lang siya ng mga tao nag-ayuda, may mga nagpadala na hindi mo naman inaasahan. Sapagkat ang tunay na bumubuhay sa atin ay ang Diyos. Amen. He is our Heavenly Father who is taking care of us. He is our husband, our true partner in life, who will never leave us nor forsake us, especially during times of great need. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bakit ko nasasabi ito? Kasi nasubukan ko, mga kapatid. Yung mga may pinagdadaanan ngayon, mga mabibigat na pagsubok, siguro dumating ka rito, bigat na bigat ang puso mo. Kapatid, try God. Subukan mo ang Diyos. Baka hindi mo pa lubos na binubuksan ang puso mo. Marami ka pang maling akala tungkol sa Diyos. Basahin mo ang Biblia. Lahat naman po lang sinasabi natin dito sa harapan, galing dito, hindi ko po ito iniintento. Ano bang sabi? Alam niyo sabi sa Exodo 34:14? Can we show that verse? Ito maraming pong mga nalilito sa talata nito. Exodus 34:14. Ito po yung verse na sinasabi. Exodus 34:14. Wala ba dyan? Exodus. Ang sinasabi dito, I am a jealous God sa English. Na-encounter nyo na ba yung statement na yan? O yung remark ng Diyos, I am a jealous God. Sa Tagalog, ako ay mapanibughuing Diyos. Na-imagine nyo ba na ang Diyos ay siloso? Ha? Meron bang ganyan sa Bible? Di ba negative word yan? God is a jealous God? My goodness, I didn't know that. Ako nung unang kong mabasa yan, nabigla talaga ako, binasa ko ng ilang beses. Ano talagang jealous God talaga? I am a jealous God. Exodus 34:14. Pero habang minimeditate ko po, lumiliwanag. Bakit kaya sinabi ng Panginoon siya ay mapanibughuing Diyos? Bakit niya sinabing naninibugho siya? Kanino? Kanino siya naninibugho? Kanino siya nagsiselos? Alam niyo, pag ang Diyos ang gumamit ng negative
tanong, parang clue. Kapag nagsiselos ka, bakit ka nagsiselos? Bakit nagsiselos ang isang tao nagsiselos? Nasasaktan ka. Nasasaktan? Bakit ka nasasaktan? Yun ang tanong eh. Bakit ka nagsiselos? Bakit ka nasasaktan? Dahil mahal mo. Diba? Dahil mahal mo. Ayan na. Basahin natin. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Dahil bakit daw? Sapagkat akong si Yahweh ay mapagpibughuing Diyos. I am a jealous God. So, habang binabasa mo kasi ang Biblia, ang salita ng Diyos, kapag tinatanong mo ang Panginoon, sasagot mo. So, doon ako nag-focus. Bakit sinabi ng Panginoon naninibugho siya? Sapagkat namamahal siya sa atin. Kasi kung hindi tayo mahal ng Diyos, kahit sinong mahalin mo, kahit sinong gawin mong number 1 sa buhay mo, wala siyang takip. Pero dahil mahal ka niya, naninibugho siya. Actually, ang sabi niya sa mga taga-Israel, you generation of term eh. Kayong mga taksil, nakalimutan ko yung English mo. Root of viper. Hindi siya viper. Pervert, unfaithful generation. Kayong mga taksil. Bakit? Kasi, nung simula, sumasamba sila sa Diyos ni Moses, ni Joshua. Pero nung pumasok yung Dark Ages, sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan, kay Molech, kay Baal. Kaya ang sabi niya, you unfaithful generation, kayong mga taksil. Bakit? Sapagkat iniwan nila ang Diyos na siyang naglabas sa kanila sa pagkaalipin sa Ehipto. At hindi lang yun, sapagkat ang Diyos na gumawa niya sa kanila, minamahal sila. Pero nilimot nila ang Diyos at sa halip sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. So, ito po yung sinasabi ko mga kapatid. This goes to show that the God of the Bible is the God of relationships. Maririnig mo ba yan sa ibang mga taong nagsusulong ng ibang relihiyon? Buddhism, Shintoism? Wala. Tuturuan ka lang paano maging mabuting tao. Pero yung pakikipag-ugnay sa Diyos ng malalim, ng malapitan, Kristyanismo lang, mga kapatid. Kaya ito yung nasa likod ng mga sinasabi natin, Christianity is a relationship. Ano ba? Naalala niyo yung share ko sa inyo sa Isaiah 43, 1 and 2, sabi ng Lord, kahit hindi na natin puntahan yan, ako na lang ang babasa. Isaiah 43, 1 to 2. Kung makita mo, okay lang. Pero kung hindi, I will read it in the English version kasi napakaganda ito. Isaiah 43, 1 to 2. But now saith the Lord that created you, O Jacob, and he that formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, I have called you by your name, you are mine. Ano sabi? Tagalogin natin? Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Hallelujah. Meron ka na bang manliligaw, kapatid, na isang dalagang, kung ikaw ay dalaga, may nagsabi na ba na sa'yo na ikaw ay akin? Jane? D? Grabe, no? Ang Diyos, sinabihan tayo, ikaw ay akin. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Hallelujah. What a God. What a romantic God. But a God who loves us with an everlasting love. At ito pa, sabi niya, kapag dumanan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Bakit? Sapagkat sasamahan ka niya.
sa kahit anong maalab na apoy ng pagsubok, kahit na malalim na tubig na pwede kang mong ikalunod, samahan ka niya. What a God! At pang sabi niya sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kayong mga nabibigatan at kayo'y aking pagpapahingayin. Isn't that a God of relationship? What a God! Nung minsan, pumasok siya sa Jerusalem at sabi niya, nakita mo ba yan, yung Matthew 23:37? 23:37. Mateo 23:37. Ito yung naghihinagpis siya. Parang kung nakikita siya ang Panginoong Jesus na desperate. Matthew 23:37 ba? Parang hindi yan. 37, hindi 27. 37. Yan. Si Jesus, ang Panginoon ang nagsasalita dyan. O Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa'yo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak kung paano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisim sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw ninyo. Alam niyo yung English version niyan, hindi basta Jerusalem, Jerusalem lang. Ang sabi, O Jerusalem, Jerusalem. Pinapatay niyo ang mga propeta. Binabato niyo yung mga sinugo ko sa inyo. Nais ko kayong kupkupin tulad ng isang inahin na nais limliman ang kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw ninyo. Ano nararamdaman niyo habang nagsasalita ang Panginoong Jesus? Parang merong longing. Ano ba sa Tagalog yung longing? Yung matinding paghahangad, hangarin, na kupkupin tayo, na limliman tayo tulad ng isang inahin, subalit ayaw natin. Ayaw natin. What a God! Habang binabasa ko po itong mga talatang ito, ang nakikita ko, isang Diyos na punong-puno ng pagmamahal sa amin. Punong-puno ng pagmamalasakit sa amin. Hindi siya yung Diyos na napakalayo. Siya ay isang Diyos na, sabi nga natin, kasing lapit ng isang panalangin. Kung bubuksan lamang natin, mga kapatid, ng tunay na tunay ang ating mga puso, hindi mo kailangang magdusang mag-isa. Kapatid, hindi mo kailangang pasalin ang iyong problema na mag-isa. Sabi niya, saan ka man magpunta, sasamahan kita. Kapag nabibigatan ka, pagpapahilayin kita, kailangan lang lumapit ka sa akin. Hallelujah! What a God! Kaya mga kapatid, kung wala pa sa ganyang punto ang relasyon mo sa Diyos, wala pa sa ganyang antas o level yung relasyon mo sa Diyos, pagsulikatan mo. Paano mo ba naging BFF yung BFF mo? Di ba lagi kayong nag-uusap? Di ba? Yung mga matalik mong kaibigan, pag may problema kayo, naanak ko agad yan eh. Para ano? Para maihinga mo yung mga problema. Para madamayan ka niya. Mga kapatid, ganun din ka simple. Sa Panginoon. Pag may problema tayo, wag kung kanino tayo lumalapit. Unahin mo lumapit kay Jesus. Amen. Unahin mo siya. At baka hindi mo na kailangan ng ibang tao. Sa kanya pala, masood ka na. Pwede rin na
gawin mo to, lapitan mo siya, kausapin mo to. Pero unahin natin ang Panginoon, kapatid. Huwag ka, pinapagod mo ang iyong sarili. Madalas pinapagod natin ang ating mga sarili. Kali-kali na tayo pumupunta. Kung sino-sino yung nilalapitan natin. Samantalang, God is just waiting for us. And kailangan mo lang buksan ang salita ng Diyos at hayaan siyang mangusap sa kaibuturan ng iyong puso. When we hear the voice of God, when we hear God's speaking to us, that is all that we need. Hindi mo na kailangan ng maraming mga taong dapat nakaalalay sa iyo. Sapat ang Diyos, mga kapatid. Pero gagamit siya ng mga tao. Pakikilusin niya ang mga tao on your behalf. Hindi ko alam paano pa natin ito dapat na mapagtanto. Kung ano man, gaano man kabigat yung pinagdadaanan mong krus, problema sa kasalukuyan, huwag kang mangamba, huwag kang masiraan ng loob. Yan ang paraan ng Diyos upang makilala mo siya. Upang masubukan mo kung gaano siya katapat sa kanyang mga salita. Dito na po tayo magwawakas. Sa talata sa Deuteronomio sa 6. Deuteronomy 6:5. Ito ay isang talatang mababasa sa Lumang Tipan. Sabay-sabay. Ibigin mo si Yahweh na yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Relationship. Pag-ibig, di ba relasyon yan, mga kapatid? Binanggit yan, sinabi yan, dineclare yan sa Old Testament. Inulit yan sa New Testament. Mateo 22:37. Same verse. May nagtanong sa Panginoong Jesus, anong pinakadakilang utos? Itong sagot. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Same. Deuteronomy 6:5 says the same. Matthew 22:37 is saying the same. From the Old to the New Testament, isa lang ang pinakadakilang utos. Ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Amen. At alam niyo mga kapatid, pag ganyan na ang pwesto ng Diyos sa puso mo, lahat ng problema mo, hindi ka na mauuga. Dahil nakatindig ka sa bato. Hindi ka kayang ugain ng kahit pinakamabigat na problema kapag nakatuntong ka, nakatindig ka sa bato na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Tayo natin mo. Hallelujah!